Magandang araw sa ating lahat. Kami nga po pala ang ikalawang pangkat. Ngayon, ating tatalakayin ang tatlong paksa. Una, kahalagahan ng pag-aaral ng nobela. Ang pangalawa, mga batikang nobilista sa paglikha ng nobela. At ang pangatlo, pagsusuri ng mga piling nobela sa bawat panahon. Ngayon, ating simulan sa pagtatalakay ang unang paksa. Kahalagahan ng nobela. Ang nobela ay mahalaga dahil sumasalamin ito sa kultura at tradisyon at uri ng pamumuhay ng isang lugar. Pangalawa, ito ay paglalahad ng isang kawili-wiling pangyayari na hinahabi ng isang mahusay na pagkakabalangkas. At sa panghuli naman ay sa pamamagitan ng nobela, ang isang manunulat ay naipapahayag niya ang kanyang saloobin at nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat ng mga nobela ayon sa kanilang mga sariling karanasan sa buhay. At ngayon naman, dadako tayo sa pangalawang paksa, mga batikang nobilista sa paglikha ng nobela. Meron lamang tayong 4 na panahon dito. Una, panahon ng Kastila. Pangalawa, panahon ng Amerikano. Pangatlo, panahon ng Republika. At ang panghuli, panahon ng Bagong Lipunan. Sa panahon ng Kastila, mayroon tayong 5 tanyag na manunulat. Una narito si Dr. Jose Protagio Rizal Mercado ay Alonzo Realonda. Isinilang siya noong June 19, 1861 at namatay siya noong December 30, 1896. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at pampito sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonzo Realonda y Quintos. Si Rizal ay ang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang kinilala bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachiller ng Sining at nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central ng Madrid sa Madrid, Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbibigay sa kanyang mga karapatan sanayin ang medisina. Nag-aral din siya sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Isang polimata sa Rizal, maliban sa medisina, mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Isa ring polyglota si Rizal na nakakaunawa ng 22 mga wika. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina, isang samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Si Jose Rizal rin ay isang makata, manunulat at nobilista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobela ng Noli Me Tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo. Pangalawa, si Padre Modesto de Castro. Si Padre Modesto de Castro ay itinuring na pangunahing manunulat noong ika-19 taon. Siya ay tubong Binyan, Laguna. Kinilala siya dahil sa kanyang angking kakayahan sa pagsulat ng mga sermong pampolitika na kanyang binibigkas at nang tumagal ay sinulat para malathala. Ang katipunan ng mahuhusay na sermon ni Padre de Castro na humuhubog sa kagandahang asal ay pinamagatang Plantecas Doctrinales. Ito ay binubuo ng 25 mahusay na sermon. Naging kura-paruko si Padre de Castro ng Katedral ng Maynila at pagkatapos ay ng Naik, Cavite. Kilalang akda ni Padre de Castro ay ang Urbana at Pilisa na tungkol sa kagandahang asal at relihiyon. Pangatlo, si Padre Antonio de Borja. Si Padre Antonio de Borja ay isinilang sa Valencia, Espanya noong 1644. Naging misyonero siya at ipinadala sa Pilipinas sa edad na 27. Iba't ibang matataas na tungkulin ang hinahawakan niya bago siya naging
prokurador ng mga Hiswita. Namatay siya noong 27 ng January 1711, 3 taon pagkatapos payagan ng Simbahang Katoliko na ilathala ang kanyang salin sa Tagalog. At ang kanyang nobela na nagawa ay ang pinamagatang Barlaan at Josapat. At ang pang-apat, Pedro Alejandro Paterno. Siya ay isinilang noong February 27, 1858. Siya ay isa sa 13 anak ng nakaririwasang mag-asawa na sina Don Maximo Paterno at Doña Carmen de Vera Ignacio. Siya ay nagtapos ng Bachelier in Artes sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagkamit ng karangalan sa kanyang pagtatapos. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral sa Universidad de Salamanca. Dito niya kinuha ang mga kursong Pilosopiya at Teolohiya. Pagkatapos ay lumipat siya sa Universidad Central ng Madrid na kung saan naman ay natapos niya ang pagkadalubhasa sa batas noong 1880. Siya ay isa sa mga Pilipinong propagandista sa Espanya noong 1882. Napagtagumpayan niyang maalis ang monopolyo sa tabako sa bansang Pilipinas. Noong himagsikan, siya ay sumanib kung kaya'y isa siya sa naging prominenteng tao noong ihayag ang unang republika ng Pilipinas. Siya ay hinirang na Pangulo ng Kongreso sa Malolos noong September 15, 1898. Si Pedro Paterno ay nahalal na kinatawan ng unang distrito ng Laguna para sa unang Asembleya ng Pilipinas noong October 16, 1907. Siya ay namatay sa edad na 53 noong March 11, 1911 sa sakit na kulira. Bilang makata, siya ang kauna-unahang Pilipino na sumulat ng isang opera sa wikang Pilipino. Sang Sandugong Panaginip, nilikha rin niya ang mga aklat na tula na Sampaguitas e Poesias, Varias at Poesias Lyricas e Dramaticas. Ang pinakatanyag na nobelang isinulat niya ay ang Ninay. Ang lima o panghuli na tanyag na manunulat sa panahon ng Kastila ay si Graciano Lopez Haina. Isa siyang Pilipinong manunulat, revolusyonaryo at pamansang bayani mula sa lalawigan ng Iloilo, na nakilala sa kanyang pahayagang La Solidaridad. Nakilala rin siya sa kanyang akdang Fray Butod, Butod ang salitang Hiligaynon para sa kabag, at katumbas din ito ng balbal na Tabatsoy. Ipinanganak siya noong 18 ng December 1856 at namatay siya noong January 20, 1896. Dukha ang mga magulang ng isilang si Graciano Lopez Haina sa Haro, lungsod ng Iloilo noong December 18, 1856. Ang ina niya ay si Maria Jacoba Haina, ay isang mananahi lamang habang ang ama, si Plasado Lopez, ay hamak na tagakumpuni ng kahit ano lamang. Subalit, nakapag-aral ng kaunti si Plasado samantalang lubhang matimtiman si Jacoba, kaya tatag sa pag-aaral at sa pagsamba ang tinubuan ni Graciano. Namatay si Lopez Haina sa sakit na tuberculosis sa edad na 39 sa Barcelona, Espanya. Isa sa mga nobelang naisulat niya ay ang Bandido sa Pilipinas na tungkol sa paghihimagsik at pag-aaklas. At ngayon, dadako naman tayo sa panahon ng Amerikano. Sa panahon ng Amerikano, meron din tayong 5 tanyag na manunulat. At una na rito, si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ay isinilang noong September 25, 1879 at namatay siya noong May 1, 1963. Si Lope K. Santos ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kanyang kapanahunan. Sa simula ng ika-1900 taon. Bukod sa pagiging manunulat, isa rin siyang abogado, kritiko, leader, obrero, at itunuring na ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. Ipinanganak si Lope K. Santos sa Pasig, Rizal bilang
Lope C. Santos, sa mag-asawang Ladislao Santos at Victoria Canseco, na kapwa mga katutubo sa Rizal. Ngunit mas inibig na gamitin ni Santos ang titik na K bilang kapalit ng C para sa kanyang panggitnang pangalan, upang asang padaseno das o Kolehiyo Pilipino matapos na makapag-aral sa Eskwela Normal Superior de Maestros o mataas na paaralang normal para sa mga guro at sa Eskwela de Derecho o paaralan ng batas. Naging dalubhasa siya sa larangan ng Dopluhan, isang paligsahan ng mga manunulat na maihahambing sa larangan ng balagtasan, noong 1,900 taon. Nagsimula siyang maglingkod bilang patnugot para sa mga lathaliing nasa wikang Tagalog, katulad ng Muling Pagsilang at Sampaguita. Siya ang tagapagtatag ng babasahing Sampaguita sa pamamagitan ni Manuel L. Quezon. Naging punong tagapangasiwa si Santos ng Surian ng Wikang Pambansa. Kabilang sa mga katawagang nagbibigay parangal kay Santos ang pagiging paham ng wika, ama ng balarilang Pilipino, haligi ng panitikang Pilipino. Subalit, mas kilala rin siya sa karaniwang palayaw na Mang Obeng. At meron din siyang tanyag na nobelang isinulat at pinamagatang itong Banaag at Sikat. Ikalawang manunulat naman ay si Valeriano Hernandez Piña. Si Valeriano Hernandez Piña ay isinilang sa nayon ng San Jose, Bulacan noong December 12, 1858. Siya ay bunsong anak ni Marcos Hernandez at Dominga de la Peña. Ang kanyang ama ay isang platero at ang hanapbuhay na ito ang kanyang ginagamit upang maitawid ang kanyang pamilya sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsimulang mag-aral si Tandang Anong, ito ang tawag sa kanya ng mga kasamahang manunulat sa Muling Pagsilang ng Cartilla, at ang kanyang naging guro ay ang kanilang kapitbahay na si Ginoong Marcelino Noque. Sa morang edad na 10 ay nakitaan na siya ng pagkahilig sa pagbabasa at pagsusulat. So nagsisimula siyang namasukan bilang kawani ng isang Kapitan Alvarez sa gulang na 12 matapos pumanaw ang kanyang ama. Nagsilbi rin siyang kawani ng husgado. Nakasal siya kay Victoria Lactao, isang taga-Matungaw sa gulang na 45. Subalit, ang mag-asawa ay hindi pinalad na mabiyayaan ng anak. Nagsimula siyang sumulat sa pahayagang El Renacimiento Filipino o Muling Pagsilang na pinamatnugutan ni Jose Palma, at sa pahayagang Taliba kung saan inilathala ang kanyang pitak na Buhay Maynila na nasalin kay Joseng Batuti matapos na siya ay pumanaw. Sa mga pahayagang ito, nakilala ang kanyang angking husay sa pagsulat. Maliban sa mga tula, sumulat din siya ng mga nobelang inilabas ng serye sa Seksyon Tagala ng Muling Pagsilang. Dito, iniluwal ang kanyang mga unang nobela na sa kalaunan ay naging panukalang bato ng mga akdang prosa ng mga sumusunod na panahon. Pumanaw ang dakilang alagad ng sining noong September 7, 1922 at inilibing sa kanyang pinagmulang bayan ng Bulacan, Bulacan. Si Lope C. Santos, kilala sa taguring ama ng nobelang Tagalog, itinuring na obra maestra niya ang kasaysayan ng magkaibigang si Nena at si Neneng noong 1905. Bagamat iniluwal din ng kanyang panitik ang iba pang mga nobela tulad ng Pagluha ng Matuwid noong 1899, Mag-inang Mahirap, 2 bahagi ito, noong 1905 at 1906, Hatol ng Panahon noong 1909, Pahimakas ng Isang Ina noong 1914, Unang Pag-ibig noong 1915, at Dangal ng Magulang noong 1920.
at iba pa, gayon din, meron din siyang mga maikling kwento at mga tula. At ang pangatlong manunulat ay si Inigo Ed Regalado. Pinanganak siya noong March 19, 1888 sa Sampaloc, Manila at anak ni na Inigo Regalado, Corqueca at Saturnina Reyes. Siya ay tanyag noon sa sagisag na Udalagur. Naging patnugot siya ng pahayagang mithi, watawat, pagkakaisa at ng lingguhang magasin na Ilang-Ilang. Isa siya sa mga taliban ng panulaan. Kilala siya bilang Makata ng Pag-ibig. Ang kanyang mga tula ay natipon sa isang aklat na pinamagatang Damdamin na Natamo ng unang gantimpala sa Timpalak Commonwealth noong 1941. Nag-aral si Ed Regalado sa Eskwela Municipal di Sampaloc at nakuha niya ang kanyang Peretum Mercantil sa Kolehiyo Filipino, ang Bachiller sa Sining sa Liceo di Manila, at ang kanyang Bachelor in Leyes sa La Jurisprudencia. Pumasok rin siya sa Universidad ng Pilipinas o Fine Arts, kung saan naging guro niya si Fabian de la Rosa sa pagpipinta. At naging kaklase niya naman sina Fernando Amorsolo at Guillermo Tolentino. Hindi lamang siya makata, isa rin siyang kwentista, nobilista at periodista. Ang kanyang nobelang Sampagitang Walang Bango ay nasulat sa panahong ginto ng nobelang Tagalog. Ito ay tungkol sa isang babaeng martir, ngunit sa huli ay nagsaksil kaya iniwan ng asawa. Katulad siya ng Sampagita na akala ng marami ay maganda, dalisay at namumukod sa kabanguhan, subalit sa kabila noon ay naging taksil kaya itinuring na Sampagitang Walang Bango. At ang pang-apat na manunulat naman ay si Fausto G. Galauran. Isa siyang Filipinong manunulat na may pinakamaraming nasulat na nobela. Isa siya sa mga batikang manunulat ng panitikan na inanyayahan ni Severino Reyes para sumulat sa magasing Liwayway. Noong panahong pinamamahalaan na ni Ramon Roses ang babasahin. Bagamat tapos ng kursong panggagamot, nahilig siya sa gawaing pagsusulat. Naging kasapi siya ng samahan ng mga manunulat na Ilaw at Panitik at Akademya ng Wikang Pilipino. Ang kanyang tunay na pangalan ay Fausto Jacinto Galauran at Sanchez. Ang Sanchez ay galing sa kanyang ina na ang pangalan ay Bonifacia Sanchez. Ang Jacinto ay ang tunay nilang apelyado. Ang Galauran ay likha lamang dahil sa panahon ng kagipitan. Siya ay ipinanganak sa Caloocan, lalawigan ng Rizal noong 13 ng Oktubre ng taong 1904. Ikalima siyang anak ng mag-asawang Patricio G. Galauran at Bonifacia Sanchez. Kapwa namatay na. Nagsimula siya ng pag-aaral sa primarya ng Caloocan ay nagtapos na intermedia ng nasabing bayan na may karangalan. Tinapos niya ang high school sa National University na may mataas na karangalan o with highest honors. Nakamit niya ang titulong Associate in Art in Medicine of Bachelor of Science sa Universidad ng Pilipinas at ang titulong Doctor of Medicine sa paaralan ng panggagamot ng nasabing universidad. Nakalampas siyang maluwalhati sa pagsusulit sa pamahalaan noong May 30, 1930 na pang-apat sa hanay ng 10 pinakamataas. Buhat noon, si Dr. Galauran ay naging isang masipag na manggagamot sa mga panggamutan at lalong-lalo na sa Caloocan. Lahat halos ng kababayan niya ay natingnan at nagamot sa mahabang panahon ng kanyang panggamutan. Naging patnugot ng kagawaran ng kasaysayan at script ng exotic films bago nagkadigma. Siya ay naging puno ng script and story department ng Sampaguita Pictures. At isa sa pinakatanyag niyang nobelang isinulat ay ang Dr. Kubo. Ang panghuling manunulat o panghuling tanyag na manunulat sa panahon ng Amerikano ay si Rosalia de Leon Aguinaldo. Ipinanganak siya sa Oriol, Bataan, isa sa mga bantog na nobilistang Pilipina.
Siya ang kauna-unahang babaeng manunulat na gumagamit ng tunay niyang pangalan sa pagsusulat imbis na gumamit ng ibang pangalan o katawagan. Ang kanyang mga akda ay namamayagpag sa panahon ng Amerikano at nakapagtamo ng pagkilala at parangal. Ang kanyang mga akda ay karaniwang umiikot sa pag-ibig at paghihiganti, at ang kanyang tanyag na nobelang isinulat ay ang Mutyang Itinapon. At ngayon naman, dadako naman tayo sa panahon ng Republika. At meron din tayong limang tanyag na manunulat dito. Una na dito, si Edgardo M. Reyes. Siya ay sinilang noong September 20, 1936 at namatay siya noong May 15, 2012. Si Edgardo M. Reyes ay isa sa mga tinaguriang haligi ng kontemporaryong panitikang Filipino. Ang kanyang mga likha ay unang natampok sa Tagalog na magasin na Liwayway. Bukod sa pagiging isang manunulat, si Edgardo ay isa ring mahusay na screenwriter. Ilan sa kanyang mga likha tulad ng Laro sa Baga at mga Uod at Rosas ay nagkamit ng mga papuri. Ang mga ito ay nakilala sa buong mundo at naisalin na sa iba't ibang wika. Ilan sa kanyang mga nasulat ay ang mga Laro sa Baga, Sa Mga Kuko ng Liwanag, Ligaw na Bulaklak, at ang panghuli, Mga Agos sa Disyerto. At ang pangalawang manunulat naman ay si Lazaro Francisco. Si Lazaro Francisco ay sinilang noong February 22, 1898 at namatay siya noong June 17, 1980. Siya ay pang-apat na anak ni Eulogio Francisco at Clara Angeles. Siya ay sinilang sa Orani, Bataan, ngunit pumunta at tuluyang namalagi sa Nueva Ecija. Siya ay tinuring na isa sa matibay na haligi ng panitikang Filipino. Ilan sa mga isinulat niya mga nobela ay ang Singsing na Pangkasal, Bayang Nagpatiwakal, Sa Paanan ng Krus, Ilaw sa Hilaga, Binhi at Bunga, Caesar, Sugat ng Alaala, Ama, Maganda Pa ang Daigdig, at ang pinakahuli niyang nobela ay ang Daluyong, Maliban sa Bayang Nagpatiwakal. Lahat ng kanyang nobela ay nalathala sa Liwayway. Si Lazaro Francisco o Saru ay isa sa apat na napiling parangalan ng 2009 Gawad Pambansang Alagad ng Sining o Panitikan. Kinilala rin siya na ama ng kapatiran ng mga alagad ng wikang Pilipino o kawika. Iginawad sa kanya ang mga karangalang Patnubay ng Lahi ng Maynila, Dangal ng Lahi ng Lungsod ng Quezon. At noong 1970 ay ipinagkaloob sa kanya ang Republic Cultural Heritage Award sa Panitikan. At ang pangatlong manunulat naman ay si Luwalhati Bautista. Pinanganak siya sa Tondo, Maynila noong December 2, 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Torres High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out bago man niya matapos ang kanyang unang taon. Isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat si Luwalhati Bautista. Kadalasan, ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento, pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. At ilan sa mga nobela niya ay ang Gapo o Dekada 70. Ang ikaapat na manunulat naman ay si Amado Vera Hernandez. Pinanganak siya noong September 13, 1903 at namatay siya noong March 24, 1970. Si Amado Vera Hernandez ay isang makata at manunulat sa wikang Tagalog. Kilala rin siya bilang manunulat ng mga manggagawa sapagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kaniyang mga pagpuna at pagsusuri sa mga kawalan ng katarungang naganap sa Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Nakulong siya dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa mga kilusang makakomunista. Siya ang punong tauhan sa isang bukod tanging kasong panghukuman na tumagal ng 13 taon bago nagwakas. At meron siyang
tanyag na nobelang Naiambag. At ito ay pinamagatan na Luha ng Buwaya. At ang panghuling tanyag na manunulat sa panahon ng Republika ay si Esteban Havelina. Ipinanganak si Havelina o Esteban Havelina noong 1918 sa Iloilo. Nag-aral siya sa Iloilo High School at sa San Agustin College, bago nagtungo sa Universidad ng Pilipinas kung saan siya ay nagtapos ng abogasya. Noong 1947, 2 taon matapos siyang magtungo sa Estados Unidos, ay naiambag ang kaisa-isang nobela ni Havelina na ang pamagat ay Without Seeing the Dawn. Halaw ang pamagat nito sa isang pangungusap na binigkas ni Ilyas sa nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Naging mainit ang pagtanggap ng mga mambabasa sa Estados Unidos at sa Pilipinas sa nobela. Noong 1976 ay nailimbag din ito sa Pilipinas. Itinanghal ito ng ilan sa nangungunang manunulat na Pilipino bilang isa sa pinakamahusay na nobelang Ingles na isinulat ng isang Pilipino. Sa kabila ng tagumpay ng Without Seeing the Dawn, ay hindi ito sinundan ni Havelina ng iba pang nobela. Umanaw si Havelina noong 1977. At ngayon, dadako na tayo sa panghuling panahon ng bagong lipunan. Meron din tayong 5 tanyag na manunulat. At una na dito, si Benvenido Ramos. Unang kinilala si Benvenido E. Ramos bilang makata at manunulat sa Filipino at Ingles. Nasa unang taon pa lamang siya sa Bulacan High School o Marcelo H. del Pilar National High School ngayon, nang siya ay magwagi ng 2 unang gantimpala sa timpalak panitik na inilunsad ng paaralan kaugnay sa pagdiriwang sa araw ni Balagtas noong April 2, 1947. Nasa second year si Barr nang nagsimula siyang magsulat ng mga tulang ng nangalathala sa mga pambansang magasin tulad ng Liwayway, Ilang-ilang, Bulaklak at iba pa. Noon, nabunsod ang isang mabunga, namumukod na writing career na tinampukan ng kawing ng panalo sa mga timpalak panitik sa iba-ibang sangay ng panitikang Filipino. Noong 1979 ay iginawad sa kanya ang titulong Poet Laureate sa magkakasamang pagtataguyod ng Makata, Incorporada, Surian ng Wikang Pamansa at National Press Club of the Philippines. Sinilang si Benvenido E. Ramos noong Enero 15, 1934 sa Sitio Apugan at Lag Malolos, Bulacan. Mula sa pag-asawahang Dominador L. Ramos, isang mangingisda, at Modesta Avendano, may pambihirang likas na talino. Nakakabasa na ng Tagalog si Barr bago pa man siya ay nag-aral sa grade 1. Nanguna siya sa klase mula unang baitang ng mababang paaralan hanggang sa matapos sa high school noong 1951. At ang kanyang tanyag na nobela ay ang pinamagatang May Tibok ang Puso ng Lupa. Ang pangalawang manunulat naman ay si Luwalhati Bautista. Isa rin pala si Luwalhati Bautista na tanyag na manunulat sa panahon ng bagong lipunan. Pinanganak siya sa Tondo, Manila noong December 2, 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Tourist High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out bago man niya matapos ang kanyang unang taon. Isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat, kadalasan ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento. Pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. Ilan sa mga nobela niya ay ang mga pinamagatang Gapo at Dekada 70. Isa sa mga nobelang nailimbag niya sa panahon ng bagong lipunan ay ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, na nakapagpanalo sa kanya ng Palanca Award ng 3 beses noong 1980, 1983 at 1984. At ang pangatlong manunulat naman ay si Dini R. Si Dini R ay sinilang noong February 11, 1994 sa San Pablo, Laguna. Kilala ng kanyang sagisag panulat na Have You Seen This Girl ay isang mahusay na manunulat
na inaabangan ng mga kabataan sa bagong henerasyon. Nakilala siya bilang may akda ng Diary ng Pangit, isang nobela na unang lumabas sa Wattpad at muling nailimbag ng SciComm. Naisa pelikula rin ito at naipalabas noong April 2, 2014 na pinagbidahan nina James Reid, Nadine Lostri, Yasi Prisman at Andre Paras. At ang pang-apat na manunulat ay si Nick Joaquin, na isinilang noong May 4, 1917 at namatay noong April 29, 2004. Si Nicomedes Marquez Joaquin, na kinikilala ng karamihan bilang Nick Joaquin, ay isang Pilipinong manunulat, mananalaysay ng kasaysayan ng mamamahayag at kilala sa pagsusulat ng mga maikling kwento at nobela sa wikang Ingles pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa maraming karanasan noong panahon ng digmaan, ang paksa ng kanyang mga akda ay iba-iba, ukol sa makatotohanan at buhay na buhay kaya malapit na karanasan ng mga mambabasa. Kinikilala rin siyang Quijano de Manila bilang pangalang panulat. Siya ay ipinalalagay na isang higanti sa larangan ng pagsusulat. Ang wika ng kanyang panulat ay malambing at masining. Isa sa mga nobelang nailimbag niya ay ang pinamagatang Rizal in Saga o Rizal sa Maalamat na Tuluyan noong 1996. At ang panghuling tanyag na manunulat sa panahon ng Bagong Lipunan ay si Liwayway Arceo. Si Liwayway Arceo ay pangunahing mangangathang Tagalog at Filipino na nakasulat ng 70 nobela, 2,000 mahigit na kwento, 1,000 mahigit na sanaysay, at 36 tungo na script sa radyo at 7 aklat ng salin, 3 script sa telebisyon, at di mabilang na kuntil-butil na lathalain sa halos lahat ng pangunahing publikasyong Tagalog o Filipino. Binago ni Arceo ang topografiya ng panitikang Tagalog at na ngayon ay tinawag na panitikang popular. Sa paglalatha ng mga akdang nagtatampok ng halagahan o values, lungati o vision at kaisipang Filipino, ginamit din niyang lunsaran ang pamilya bilang talinhaga ng Pilipinas. At sa pamamagitan ng masinop ng paggamit ng wika ay itinaas sa karapat-dapat na pedestal ang mga kathang Tagalog. Sa kabila ng pamamayani ng Ingles bilang opisyal na wika ng edukasyon at gobyerno, isa sa mga tampok niyang nobela ay ang pinamagatang Tetzer. Ngayon ay dadako naman tayo sa panghuling paksa kung saan ang pagsusuri ng mga piling nobela sa bawat panahon. Mayroon lamang tayong 4 na panahon na kung saan umusbong ang mga nobela. Ito ay ang panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Republika at ang panahon ng Bagong Lipunan. Hindi umusbong ang nobela sa panahon ng Hapon dahil mas napalawig ang pagbuo ng mga tangka at haiku sa panahon ng Hapon. Unahin nating suriin ang panahon ng Kastilang nobela at ito ay ang Barlaan at Josafat na akda ni Padre Antonio de Borja. Sa pagsusuri ng isang nobela, kailangan malaman natin ang pamagat. Ito ay ang Barlaan at Josafat. Ang tagpuan naman ay ito ay panahon ng Kastila kung saan ay nangyari sa India, Sinaar at Simbahan. At ang mga tauhan ng nobelang ito ay si Abiner, Barlaan, Josafat, Zardan, Arakis, Nakor, Teudas at Barashas. Sino-sino nga ba ang mga taong ito? Unahin natin si Abiner. Si Abiner ay siya ang hari ng India at ang ama ni Josafat. Si Barlaan naman ay siya ang matandang hari mula sa Sinaar at nagpanggap bilang mangangalakal upang malapitan si Josafat. Si Josafat naman ay siya ang anak ni Haring Abiner at nahula ang magiging Kristiyano. Si Zardan naman ay siya ang isa sa mga bantay ni Josafat. Si Arakis ay siya ang tagapagpayo ni Haring Abiner. Si Nakor naman siya ang isang astrologo na nagpanggap bilang Barlaan at nakipagdebate kay Haring Abiner. Si Teudas naman ay siya ang tumulong sa pagkumbinsi kay Josafat na bumalik sa pananiwalang pagano. At si Barashas naman ay siya ang tapat na alagad ni Josafat. Suriin naman natin ang tunggalian. Ang tunggalian sa nobelang Barlaan at Josafat ay nagmula sa pagkakaiba ng kanilang paniniwala.
Alam naman natin na si Barlaan ay isang matandang hari na nais ipakilala kay Josaphat ang Kristyanismo. At si Josaphat naman ay ang prinsipe na nakakulong sa kanyang palasyo dahil sa takot ng kanyang ama na si Haring Abner na baka siya ay makaranas ng hirap at sakit sa labas ng palasyo ng India. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang paniniwala, nagkaroon sila ng magandang pagkakaibigan at nagtulungan upang malampasan ang mga pagsubok na kanilang kinaharap. So, ang pagtunggalian pala nito ay ang pagkakaiba ng kanilang relihiyon at paniniwala dahil nagmula sila sa magkaibang kaharian. At ang plot naman ay, ang Barlaan at Josaphat ay isang nobelang panrelihiyon na isinulat noong 1712 sa wikang Griego ni San Juan Damasceno. Ito ay sinalin sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja noong parehong taon. Ang nobelang ito ay naglalaman ng mga aral na nagtuturo ng kabutihan at pagpapakumbaba. Ito ay tungkol sa dalawang prinsipe na nagpakumbaba at nagbalik loob sa Kristyanismo. Si Barlaan ay isang matandang hari na nagpanggap upang malapitan si Josaphat, ang prinsipe ng India, sa pamamagitan ng mga gawa ng mga pangunahing tauhan sa nobela na sina Barlaan at Josaphat, ang mga aral na tunay na totoong nag-aakay sa mga tao sa mga gawaing banal. So, dito ay matutukoy natin ang mga pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa mga relihiyon sa kabila ng kanilang pagkakaiba ng mga paniniwala. Ano nga ba ang tema ng nobelang ito? Ang tema ay nakasentro sa pagiging matatag sa kung anuman ang pinaniniwalaan na relihiyon o Kristyanismo. At ang tunong pangwika ng kwentong Barlaan at Josaphat ay napalooban ng Tagalog at tungkol sa mga relihiyon. Estilo ng pagsusulat. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay nagpapakita ng pagtatagpo at pagsasanib ng iba't ibang panitikang bayan tungo sa Kristyanismo. Kasi alam naman natin na sa panahon ng mga Kastila, ang kadalasan talagang naiilimbag ng mga nobela o ang mga kwento ay tungkol sa mga relihiyon. Pananaw ng naratibo. Ang nobela ay gumamit ng pangatlong panauhan. Ang mga simbolismo naman ay ang Kristyanismo, Barlaan at Josaphat at Barlaan. Ang sa Kristyanismo ay nagsimbolo ito ng agimat. Si Barlaan at Josaphat naman ay nagsilbi bilang pagtatagpo at pagsasanib ng iba't ibang panitikang bayan tungo sa Kristyanismo. At ang Barlaan naman ay nagsimbolo sa liwanag sa bayan ng dilim. Ang huli naman nating susuriin sa nobelang Barlaan at Josaphat ay ang buod nito. Umiikot ang istoryang ito sa nabigong pagsisikap ng isang hari na mailayo sa Kristiyano ang anak na prinsipe na si Prinsipe Josaphat. Naituro ni Tomas Apostol ang aral ng Diyos sa India na pinaghaharian noon ni Abner. Dahil sa hulang magiging Kristiyano ang kanyang magiging anak na lalaki, sinikap na ikulong at ilayo ang prinsipeng Josaphat sa punong isilang ito. Sa paglaki ni Josaphat, narinig niya ang tungkol sa kamaharlikaan ng bagong relihiyon. Natutuhan niyang pag-isipan ang buhay ng kamatayan nang matanaw niya ang isang taong kahabag-habag. Nabalataan ng matandang haring si Barlaan na nasa Sinaar ang tungkol sa mabuting kalooban ng prinsipe. Nagpanggap siyang isang tagapagtinda kaya nakatagpo niya si Josaphat at nahikayat niyang magpabinyag. Lahat ng ito'y lingid sa kaalaman ni Haring Abner hanggang sa makaalis na sa palasyo si Barlaan. Na matuklasan ni Haring Abner ang nangyari sa anak, inutusan niyang dakpin si Barlaan, ngunit di ito matagpuan. May pinagpanggap na Barlaan ang hari at siyang dinakip. Sa gayon, sa pag-aakalang malagim ang karatnan ng kaibigang hari, nagtapat si Josaphat sa hari. Ngunit ang ganito'y naging daan para pagsikapan ni Josaphat na hikayatin ang ama. Napagkilala ni Abner na kailangang paghimok ang gamitin sa anak at hindi pagbabanta. Sa gayon, hinamon ni Abner ang anak saka ang mga kapanalig nito sa isang pagtatalo. At kung mananalo si Josaphat at Barlaan, magpapambinyag ang hari at ang mga kampo nito. Nanalo sina Josaphat. May tauhan ang hari na nahikayat ng una ni Josaphat kaya nagalit ang hari. Pinalitan niya ng mga mapanuksong babae ang mga taga-silbi sa palasyo. Nagdamdam si Josaphat sa ama dahil sa tangkang pagbubuli nito sa kanya sa kasamaan. Iminungkahi ng ministro ni Abner na hayaang mamuno sa isang hiwalay na kaharian si Josaphat. Pumayag si Abner, subalit maraming tao ang lumipat sa kaharian ni Josaphat, kaya naisip ni Abner na marapat lamang na pabinyag siya. Iniwan niya ang kaharian kay Josaphat at namuhay siya ng tahimik hanggang sa mamatay.
Ibig din namang manahimik na Josaphat, kaya iniwan niya ang kaharian sa isang tapat na tauhan, si Barashas, at hinanap niya si Barlaan hanggang sa matagpuan niya ito. Minsan, tinawag ni Barlaan si Josaphat at sinabing malapit na siyang mamatay. Pinasundo niya kay Josaphat ang mga munghe sa kadilayuang monasteryo. Nagmisa si Barlaan bago mamatay. Nanaginip minsan si Josaphat at nakita niya ang dalawang korona, isa para sa kanya at isa para sa ama. Sinabi niyang hindi marapat ang kanyang ama. Lumitaw sa pangitain si Barlaan at sinisi siya nito. Nagsisi si Josaphat. Namuhay siya bilang ermitanyo. Nang mamatay siya, inilibing siya sa puntod ni Barlaan. Nang mapag-alaman ni Barashas na namatay si Josaphat, pinahanap niya ang libingan nito. Nang hukayin nila ang puntod, natagpuan nilang buo ang mga mabango pang bangkay ng dalawa na napabantog mula noon, kaya naman marami pa ang nagpabinyag. So ang aral na makukuha natin sa nobelang ito ay huwag nating hayaan na lamunin tayo ng kasamaan dahil lamang sa ating paniniwala. Rirespetuhin natin ang ating mga sariling relihiyon, makristyano, mamuslim o kung ano man ito. Dito lamang ay kailangan nating magkaisa, magkaunawaan at magmahal sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ngayon na dito naman tayo dadako sa nobela ng panahon ng Amerikano. At napili kong nobela ay ang Banaag at Sikat ni Lope K. Santos. So, medyo pamilyar na sa atin ang nobelang ito, hindi ba? So, ang tagpuan ng Banaag at Sikat ay sa batis ng Antipolo at Manila. Ang mga tauhan ng nobelang ito ay sina Felipe, Delfin, Don Ramon, Talia, Mini, Don Filimon, Tintay at Roberto. Ano-ano nga ba ang mga katangian sa nobelang ito? Unahin natin si Felipe. Si Felipe ay anak ng isang mayamang presidente sa isang bayan sa Silangan. Si Delfin naman ay isang sosyalista. Si Don Ramon ay ang amang kumpil ni Felipe. Si Talia ay ang anak ni Don Ramon at asawa ni Toring Madlang Layon. Si Mini, anak ni Don Ramon na siyang kalaunay magiging asawa ni Delfin. Si Don Filimon ay mayaman at kasosyo ni Don Ramon sa negosyo. Si Tintay naman ay isang babae na asawa ni Felipe at Roberto ang kapatid ni Tintay. Dito naman tayo sa tunggalian ng Banaag at Sikat. Ang nobelang ito ay naglalahad ng mga isyu sa lipunan tulad ng sosyalismo, pagkakaisa ng mga manggagawa at kapitalismo. Ang kwento ay umiikot sa pag-iibigan ng isang mahirap na lalaki at mayamang babae. Si Delfin, ang pangunahing tauhan, ay isang sosyalista na nagnanais na magpalaganap ng sosyalismo sa lipunan. Si Felipe, ang kaibigan ni Delfin, ay isang anarkista na nagnanais ng karahasan upang mabuwag ang pagiging mapang-api ng mga mayayamang may-ari ng lupa. Ang nobela ay naglalayong magbigay ng kamulatan sa mga mambabasa tungkol sa pang-aabuso ng mga mayayaman sa mga dukha at maralita. Ang plot naman ng nobelang ito ay isang mahabang salaysay na isinulat ni Lope K. Santos noong 1906. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Delfin at Mini, na mayroong magkatulad na naisin ngunit may kakaibang paraan upang maipatupad. Si Delfin ay kilala bilang isang sosyalista na naghahangad na magpalaganap ng konsepto ng sosyalismo sa lipunan. Si Felipe, ang kanyang kaibigan, ay isang anarhistiko na nais palitan ang mga makapangyarihang naghahari sa lipunan. Ang kwento ay naglalarawan din ng mga paksang panlipunan, ang kapitalismo, ang anarkismo at ang mga gawain ng mga nagkakaisang samahan ng mga liping manggagawa. Ang plot pala nito ay tungkol sa mga sosyalismo at kapitalismo na nag-aayon sa mga isyong panlipunan sa ating lugar. Tema. Ang temang tinatalakay sa Banaag at Sikat ay tungkol sa diskriminasyon sa ating lipunan kung saan nakabatay sa kalagayan sa buhay kung saan mababa ang pagtingin sa mga mahihirap. No, kadalasan talaga na ang mga isyong panglipunan sa panahon ng Amerikano hanggang ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng diskriminasyon sa pagitan ng mga mahihirap at mayayaman. Tulong pangwika. Ang tono ng nobelang ito ay malungkot at seryoso kasi nga malungkot dahil sa pagkakaroon ng mga pangungutya at diskriminasyon sa pagitan ng mga mahihirap at seryoso naman dahil ito ay patungkol sa mga isyong panglipunan. Estilo ng pagsusulat. Sa pagkakasulat ng nobela, ginamit ni Santos ang estilong epiko. Sa pananaw ng naratibo,
Ipinapakita ng nobela ang pang-aabuso ng mga mayayaman sa mga dukha at maralita, lalo na mga maliliit na manggagawa. At simbolismo, Delfin at Felipe, sumisimbolo sa kaisipang namamayani. Kaya nga, ang estilo ng pagsulat ay parang na estilong epiko kasi nga sa simbolismo na Delfin at Felipe ay ito ay patungkol sa mga kaisipang pangkabayanihan, at ang epiko naman ay patungkol sa mga kabayanihang kwento, hindi ba? Kaya parang ginamit ni Santos dito ang estilong epiko dahil ang kwentong ito ay tungkol rin sa mga kabayanihan ng tao. Buod. Tungkol ito sa buhay na magkaibigang sina Delfin at Felipe na mayroong magkatulad na naisin, ngunit may kakaibang paraan upang maipatupad ito. Si Delfin ay kilala bilang isang sosyalista na naghahangad na magpalaganap ng konsepto ng sosyalismo sa lipunan. Nais niyang maging dominante ang mga mahihirap sa iba't ibang gawain ng kabuhayan, ang mga mamamayang maralita tulad ng pangangalakal, pagninegosyo at pagkakaroon ng pag-aari. Ngunit, kahit malaki ang kanyang adikain para sa mga mahihirap, naniwala pa rin si Delfin na kailangang idaan sa mapayapang paraan ang pakikipaglaban para sa karapatan nito. Nag-aaral siya ng abogasya, at isa sa paraan niya ng pagpuksa sa mayayaman ay ang pagsusulat sa isang pahayagan. Si Felipe naman ay anak mayaman at naniniwala sa anarkismo. Ito ay marahas na pagpapaalis ng mga makapangyarihan sa kanilang mga pwesto. Kailangan daw may padama sa mga mayayamang negosyante at may-ari ng lupa. Anak din siya ng isang mayaman at makapangyarihang tao na si Don Ramon, ngunit batid niya ang hindi magandang paraan ng pagyaman ng kanyang ama. Kaya naman, umalis siya sa kanila at namuhay na mag-isa at ipinagpatuloy ang pagtupad sa kanyang hangarin. Napatay ang mayamang si Don Ramon habang nasa New York ito, at nang ibalik ang mga labi niya sa Pilipinas ay dinalaw ito ni Felipe at Delfin. So ang nobelang Banag at Sikat ay napapalooban ng diskriminasyon at pagmamahal, na kung minsan na ang pagmamahal ay matatagpuan natin sa paninindigan. Ang pagkakaroon ng ipaglalaban ang tunay na makakapagbigay ng totoong kaligayahan at pag-ibig para sa atin. Kahit kaduguman natin ay hindi makakapagbigay ng pagmamahal na wagas at totoo. Minsan nga ay sa ibang tao pa natin ito mararamdaman at makikita. At hindi rin natin masasabing totoo ang mga taong ang sarili lamang nila ang iniintindi at hindi yung ibang tao. Kaya minsan ay wag din nating lait-laitin yung mga taong nakapalibot sa atin kasi hindi natin na alam na yun palang mga taong yun ay siya pala ang totoong nakakapagbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan at pagmamahal, kaysa sa mga taong talagang totoong pinagkatiwalaan mo, yung mga kadugo mo, pero sila pala ang mismong magtatraidor sa iyo. Kaya yun lamang sa panahon ng Amerikanong nobela, kung saan ang Banag at Sikat ni Lope K. Santos. Ang pangatlong nobela na susuriin natin ay ang Sa Panahon ng Republika. Ang pamagat ng ating nobela ay ang Luha ng Buwaya na akda ni Amado Vera Hernandez. Sa tagpuan, ang nobelang Luha ng Buwaya ay naganap sa isang maliit na bayan na matatagpuan sa gitnang Luzon. Ito ay ang Sampilong. Ang mga tauhan ng nobelang ito, si Bandong Cruz, Don Severo, Doña Leona Grande, Gislao, Pina, Andres at Tasio. Sino-sino nga ba ang mga taong ito sa nobela? Bandong Cruz, siya ang guro na magiging panibagong punong guro ng isang paaralan sa Sampilong. Don Severo at Doña Leona Grande, sila ang mag-asawa na mayaman at mayabang. Gislao, ito ang katiwala ng mga pamilyang Grande at mayroon itong mayabang na pagkatao na kinamumuhian ng mga magsasaka. Siya rin ang karibal ni Bandong sa pag-ibig ni Pina. Pina, ito ang dalagang may kawili-wiling kagandahan na parihong nakapaghulog loob ng binatang si Bandong at Gislao. Andres, siya ang lalaking nanirahan sa squatter area at mayroong lihim na pagkatao. Si Tasio naman ang siyang naging bagong pinuno sa Union. Tunggalian ng nobelang Luha ng Buwaya. Sa nobelang ito, makikita ang tunggalian ng dalawang magkalabang puwersa, ang mga magsasaka at ang pamilya Grande. At ang plot,
Ang Luha ng Buwaya ay isang nobelang isinulat ni Amado V. Hernandez. Ito ay tungkol sa mga mahirap na mga magsasaka na nagbuklod-buklod laban sa kagahaman ng pamilyang Grande. Inilahad sa nobela ang sistemang piyudal na kinakatawan ni Doña Leona at Don Severo Grande na nag-aari ng malalawak na lupain sa Sampilong. Ginamit ng mag-asawa ang kanilang salapi, impluwensya at kapangyarihan upang paikutin at bulukin ang mga institusyong gaya ng hukuman, simbahan at pamahalaan nang mapanatili ang kanilang interes. Kalaban ng mag-asawa ang pangkat ng mga dukhang mula sa Puok Maralita na pinumunuan ni Bandong. Si Bandong ay isang guro na naging gabay ng mga tao sa makatwirang pagkilos laban sa mga pamamalakad ng mag-asawang Grande. Nagbuo ng kooperatiba ang mga dukha sa pagnanais na makaraos sa kahirapan. Tumindi ang tunggalian sa kwento ng ipakulong si Bandong gayong wala naman siyang kasalanan at sa halip ay nagasik ng lagim ang mga tauhan ng mga asawang Grande. At dito naman tayo sa tema. Ang temang ito ay tumutukoy sa kasakiman ng isang mayamang angkan ng Sampilong at ang pagkakaisa ng mga magsasaka at squatter tungo sa pagbabago. So ang tema pala nito ay nakasentro sa pagitan ng mayamang angkang Grande ng Sampilong at ang magsasaka at squatter sa Sampilong. Tunong pangwika. Ang tono ng nobelang ito ay galit sa kadahilan ng pagtataksil. Diba? Makikita niyo sa kwento na Luha ng Buwaya na sa mga tauhan pa lamang ay parang magkakaroon na talaga ng alitan sa pagitan ng mga mayayamang angkan at sa mga magsasaka. Estilo ng pagsusulat. Ang nobela ay sinulat sa wikang Tagalog gamit ang madaling pagsulat at makabagong salita. Pananaw ng naratibo. Ang pananaw ng naratibo sa nobelang ito ay nakatuon sa mga mahirap na magsasaka. Ipinakita ng nobela ang kanilang paghihirap at pagkikibaka para sa katarungan. Sa pamamagitan ng mga pangyayari sa nobela, ipinakita rin ang kawalang katarungan sa lipunan at ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga tao upang labanan ito. Simbolismo, buwaya. Ito ay sumisimbolo ng kasakiman. Kasi nga, pag sinabing buwaya, talagang mailalarawan mo nito ang nakakatakot na itsura ng buwaya at ito ay sumisimbolo talaga ng kasakiman. Diba? Luha, sumisimbolo sa paghihirap ng mga magsasaka at squatter sa nobela. So, pag sinabing luha, ito talaga ay galing sa nararamdamang sakit, pagkalungkot. Kaya, ang luha ang sumimbolo sa paghihirap ng mga magsasaka at squatter. Ang huli naman ay ang buod ng Luha ng Buwaya. Umiikot ang nobela ng Luha ng Buwaya sa tunggalian ng mayayamang may-ari ng lupa na sina Don Severo at Doña Leona Grande at ng kanilang mga inaaping magsasaka sa bayan ng Sampilong ilang taon matapos ang pananakop ng mga Hapones. Nagsimula ang kwento sa pag-uwi ni Maestro Bandong Cruz sa Sampilong upang humalili sa dating punong guro na nagbabakasyon muna dahil sa karamdaman. Nagkataon rin na magkakaroon ng malaking handaan sina Don Severo at Doña Leona Grande, ang mga pinakamayaman sa Sampilong. Ito ay upang sa pagsalubong sa kanilang dalawang anak na sina June at Ninette na umuwi sa Sampilong mula sa kanilang pagtatapos sa Manila. Ang pamilya Grande ay lubhang mapang-api sa kanilang mga magsasaka at hindi lamang ngayong malapit na ang piging ngunit kahit noon pa man. Sila'y laging walang awang sumisingil ng mga nagkakapatong-patong na utang ng mga mahirap na magsasaka. Isang halimbawa ng kanilang kalupitan ay ilang araw matapos ang handaan, namatay ang asawa ng isang magsasaka dahil hindi pinagbigyan ng mag-asawa ang hiling ng lalaki na huwag munang kunin ang kanilang pera upang meron siyang may pambili ng gamot para sa kanyang may sakit na asawa. Sadyang mapagkalupit na mag-asawa at hindi naawa sa kanilang mga trabahante. Dumating ang mga pangyayari sa puntong napuno ng mga mahihirap na magsasaka at naisip nilang magtayo ng isang unyon para mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Sila ay tinulungan ng butihing punong guro na si Bandong. Sa tulong nito ay namulat ang isipan ng mga tao sa Sampilong at gumanda ang kalagayan ng mga mamamayan. Ngunit patuloy na umiral ang kasikiman ng mga Grande at tinangkapan nilang kamkamin ang lupain kung tawagin ay tambakan o bagong nayon at hinabla ang mga mahihirap upang mapigilan ang kanilang mga plano.
Di nagtagal at nakarating ang mga balitang ito sa mga grande sa pamamagitan ng kanilang katiwala na si Dislao, ang karibal ni Bandong sa panliligaw sa magandang dalagang si Pina. At sila'y gumawa ng paraan upang matanggal si Bandong sa pagkapunong guro sa paaralan. Nalaman ni Bandong kung sino ang may galit sa kanya at tahasan na siyang nakiisa sa mga plano at hinanaing ng mga maralitang tao ng Sampilong. Sinubukan nilang dalhin ang problema sa korte at ayusin ito sa harap ng hukuman. Ngunit nagkaproblema sila dahil sadyang may impluwensya ang mga grande. Di naglaon ay napabalitang ang lupain iyon ay hindi pala sa mga grande. At sa halip ay pagmay-ari pala ito ng isa nilang kasamahan na si Andres. Sa huli ay napawalang sala rin ng mga inosenteng mahirap at nabigyan ng hustisya. Napakalupit pala ng pamilyang grande. Akala nila sila yung pinakamayaman dahil sila ang may-ari ng lupa. Ngunit di pala nila alam o hindi pala alam ng karamihan na hindi pala yun pagmamay-ari ng pamilyang grande. At ang totoo palang nagmamay-ari nun ay si Andres, yung nanirahan sa squatter. Kaya pala siya tinawag na may natagong sekreto dahil si Andres pala ang totoong nagmamay-ari sa malaking sakahan o malaking lupa na inaangkin ng pamilyang grande. Kahit sa aral nito ay talagang huwag nating hayaan ang mga sarili natin na mapanghusga, mapanglait at magiging sakim sa kapangyarihan o sa kayamanan dahil sa huli yan din yung sisira. Kaya itanim natin sa ating mga isipan na huwag husgahan, huwag tayong magpapadala sa ating kasakiman sa isang bagay upang angkinin ito kahit hindi naman ito atin. At sa higit sa lahat ay huwag nating hayaang apak-apakan tayo mga tao ng ibang mga gustong sumira sa atin. Huwag nating hayaan na matalo tayo o huwag nating hayaan na sakupin tayo ng mga masasamang tao na walang pakialam sa atin. Yun lamang sa nobelang Luha ng Buwaya. At ang huling nobela na ating susuriin ay ang Sa Panahon ng Bagong Lipunan na pinamagatang Diary ng Pangit ni Dini R. So medyo familiar na sa inyo itong Diary ng Pangit kasi naipalabas na rin ito sa isang pelikula na kung saan ay ginanapan ni James Reid at ni Nadine Lustre. Sa tagpuan, ang tagpuan ay kwento ng Diary ng Pangit sa school ni Iya. So, ang mga tauhan sa nobelang ito ay sina Cruz, Iya, Chad at Lori. So, sino-sino nga ba tong mga tauhan na ito? Si Cruz ay siya ay yung binata o anak ng mayamang angkan at may-ari rin ng paaralan na pinasukan nila na isang mayabang. At si Iya naman, siya yung dalaga na may maraming tigyawat sa mukha at tinuring na pangit dahil sa kanyang hitsura at magiging kasambahay ni Cruz. Si Chad naman, siya yung kaibigan ni Iya na nagkagusto kay Lori. At si Lori naman, siya yung kaibigan ni Cruz na may gusto rin kay Cruz. Pero wala siyang pag-asa kasi si Cruz ay mas gusto niya rin si Iya. Tunggalian. Ang tunggalian sa kwentong ito ay ang pagkakaiba ng estado sa buhay ni Iya at ni Cruz. Si Iya ay isang simpleng kasambahay lamang kagaya ng sinabi ko kanina at samantalang si Cruz ay isang mayamang binata at napakagwapo pa nito. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagsimula silang magkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Ngunit dahil sa kanilang magkaibang estado sa buhay, hindi sila magkakatuluyan sa huli. Plot: si Iya Rodriguez, isang simpleng yaya, ay nahulog sa pag-ibig kay Cruz. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan niya ang mga itinatagong sikreto nito. Sa tulong ni Chad at ng kanyang mga kaibigan, natutunan ni Iya ang halaga ng tunay na pagkakaibigan at pag-ibig. Sa dulo, natagpuan niya ang sarili at ang kahalagahan ng mga totoong kaibigan. Tema. Ang tema ay tungkol sa nabuong pag-ibig, sa hindi inaakalang pagkakataon, ang pag-ibig na hindi lamang tumitingin sa panglabas na kaanyuan. Kasi sa kabila ng pagkakaroon ng pangit na mukha ni Iya dahil sa may tiguyawat ito siya sa mukha, ay
nakikita pa rin ng nakagandahan si Cross sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit siya minahal nito. Tunong pangwika, ito ay isang romantiko at komedya. Kasi nga romantiko dahil ito ay napalooban ng pag-ibig, at komedya dahil may halo itong mga katatawanang pangyayari. Estilo ng pagsusulat, makabagong anyo ng pagsulat kasi nga sa bagong lipunan na ito, kaya mayroon na rin itong nakahalong anyo ng pagsulat. Pananaw ng naratibo. Ang naratibo sa Diary ng Pangit ay sumasalamin sa buhay ni Iya Rodriguez, ang pangunahing tauhan. Ang pagkakasulat ng kwento sa anyo ng diary o journal ay nagbibigay daan para ay maipakita ang kanyang mga damdamin, pangarap at paglalakbay sa pag-ibig. Ang pagsusulat sa unang panig ng kanyang sariling kwento ay nagbibigay ng intimate na ukit sa kanyang karakter na naglalabas ng kanyang kahinaan, tagumpay at pag-unlad. At simbolismo, diary. Ito ang sumisimbolo sa mga nagaganap sa buhay ni Iya, simula sa kanyang pantasya hanggang sa realidad. Kasi nga, 'di ba, sa pamagat pa lamang na Diary ng Pangit, dito na talaga makita mo na diary ang sumisimbolo nito, kasi simula sa pool pa lamang sa kanyang pagiging simple hanggang sa realidad na nangyari sa kanya ay nakalahad doon sa kanyang diaryng isinulat. Buod ng nobela. Makikita sa pelikula si Iya na parang mahirap at ulilang kabataan na maituturing na pangit ang hitsura dahil sa dami ng tigyawat nito at magaspang na buhok. Mahilig siyang magsulat sa kanyang talaarawan o diary ng mga nagaganap sa kanyang buhay, lalo na ang mga pantasya hinggil sa kanyang ideal guy. Nagtatrabaho siya sa restaurant ng kanyang auntie upang masuportahan ang pag-aaral, kung saan una niyang nakilala si Chad o Andre Paras na kanyang naging malapit na kaibigan. Natanggap siya bilang scholar sa Welford Academy, ngunit magiging miserable ang pananatili niya sa paaralan dahil sa hitsura nito. Subalit doon niya matagpuan si Lori na kanyang naging matalik ring kaibigan. Sa paaralan din niya unang nakilala si Cross or si James Reid sa pelikula. Isang gwapo at mayamang kabataan na kinalaunan ay kanyang magiging amo dahil kinuha at tinanggap siya ni Mr. Sanford bilang personal na katulong ni Cross. Sa pagtakbo ng mga tagpo, magiging pasakit kay Iya ang kanyang pagsisilbi kay Cross dahil sa kayabangan nito at kalupitan. Subalit, hindi na malaya ng dalawa na unti-unti na palang nahuhulog ang kanilang loob sa isa't isa. At doon ay makikita mo talaga na kahit man ay pangit yung hitsura ni Iya dito, ay sa huli ay yun pa rin ang nagiging tagpo ng kanilang buhay na mahulog sa kanya si Cross sa kabila ng kanyang hindi magandang hitsura. At ang magiging aral din natin nito ay wag nating husgahan yung mga taong hindi man maganda ang panglabas na anyo, ngunit meron din naman itong mga mabubuting puso. Kaya tayo ay respetuhin natin yung mga kapwa natin tao at huwag natin silang husgahan kung ano man ang kakulangan na meron sila, dahil tayo ay hindi perpekto. Kaya mahalin na lamang natin ang ating bawat isa at huwag natin hayaan na maging mapanghusga tayo sa ating kapwa, kasi nasasaktan rin sila. Kasi katulad din natin na tao lamang at may nararamdaman din at mayroon ding puso. Kaya sana ay magiging simbolo o magsilbing aral din natin itong nobelang ito upang gawin nating inspirasyon na mahalin ang ating kapwa sa kabila ng mga hitsura natin. Kasi tayo ay may sariling kagandahan at may kakaibang kagandahang tinatangi. Yung totoong taong nagmamahalan sa atin ang nakakakita. At yun lamang, maraming salamat. Dito nagtatapos ang ating paksa.
Naway may marami kayong natutunan simula sa pag-aaral ng nobela, sa kahalagahan ng pag-aaral ng nobela, at mayroon kayo sanang mga natuklasang mga bagong nobelista sa bawat panahon at ang mga nobela at na ginawa nila. Yun lamang, maraming salamat.